In the cold silence of the night, a billionaire stops his car for a trembling street child, only to discover a truth that shatters everything he knew about his past. As he reaches out to help, fate reveals a missing piece of his life he never knew he was searching for. One moment of kindness, and his world changes forever. Hindi niya akalaing darating ang araw na babalik siya sa bahay na matagal niyang tinalikuran. Isang bahay na minsan ay naging pintuan ng lahat ng pangarap niya, at ng lahat ng takot na pilit niyang nilimo. Pero ngayong gabi, habang binabagtas ng mamahaling kotse ni Ethan Vergara ang makitid at madilim na kalsadang ito, may kaba sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Parang may inaantay siyang sagot o parusa mula sa nakaraan. Ang hangin ay amoy lupa. Walang kahit anong marka na marangyang mundo na kinalakihan na niya ngayon. Ngunit sa bawat metro ng paglapit niya sa lumang bahay, mas ramdam niya ang bigat ng alaala, dugo, luha, at mga pangako niyang hindi natupad. Mama, sana tama ang pakiramdam ko, bulong niya sa sarili. Katatapos lang ng isang buong araw ng board meetings, negosasyon sa foreign investors, at gala dinners na puno ng ngiti, pero walang kahit kapirasong saya. Sanay siya sa spotlight. Sanay sa pagtawag sa kanya bilang youngest billionaire in Asia. Pero ngayong papalapit na siya sa bahay ng ina, pakiramdam niya ay bumabalik siya sa pagiging batang si Ethan. Takot, nag-iisa, sabik sa yakap, at puno ng pangungulila. Pagparada niya sa tapat, halos hindi siya makahinga. Ang bahay, ganun pa rin. Parang hindi kumikilos ang panahon dito. Ang dingding may luma ng kintura, ang bintana may kurtinang siya mismo ang nagkabit noon nang wala pa siyang pera. Manipis, napupunit, pero puno ng pagmamahal ng ina. Bumaba siya ng kotse. Tahimik ang paligid, pero may kung anong kaluskos mula sa loob. Kinabahan siya. Tinawag niya ang pangalan ng mama niya, pero walang sumagot. Pagpasok niya, hindi na niya napigilan ang sariling kumabog ang puso nang makita niya ang kusina, ang lumang mesa, ang basag na plato, ang ilaw na nagfi-flicker na parabang nahihingalo. At doon niya nakita ang bagay na hindi niya inasahan. Ang sariling ina, si Aling Marites, nakaupo sa malamig na sahig. Walang upuan, walang mesa. Nakalagay ang pagkain sa mismong sementong sahig, isang mumurahing sardinas, at isang malamig na kanin na parang ilang oras nang nakatiwangwang. Pero ang mas ikinawasak ng puso niya, hindi siya nag-iisa. May isang babae, bata pa, marahil nasa late 20s, ang nakatayo sa tabi ng ina niya. May hawak itong basang towel, na parabang kakapunas lang ng mukha ng mama niya. Hindi niya kilala ang babae, pero halata sa postura nito ang galit, ang pagod, at isang uri ng kapangahasan na hindi niya mabasa. At ang ina niya, parang takot magsalita. Ma, halos pabulong na tanong ni Ethan, nanginginig. Anong nangyayari dito? Napalingon si Aling Marites. At nakita niya sa mga mata nito ang isang uri ng pighating hindi kailanman nakita ni Ethan noon. Anak, garalgal nitong sagot. Ba't ka nandito? Pero bago pa makasagot si Ethan, sumabat ang babae. Kung sino ka man, malamig at matapang nitong sabi, wala kang karapatang basta-basta na lang pumasok dito. At huwag mong istorbohin si Mama. Nagpapahinga siya. Mama, nautal na ulit ni Ethan. Ngumisi ang babae na parang may tinatago. Sagot niya. Ako ang tunay niyang anak. Parang umikot ang mundo ni Ethan. Para siyang hiniwa mula loob. At ang ina niya, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ma, ano to? Tanong niya, halos pumutol ang boses. Pero hindi sumagot ang kanyang ina. Ang babae ang sumago. Ako si Liana. At kung sino ka man, bago ka manirahan dito o gawin kung ano man ang balak mo, tandaan mo to. Yumuko ito. Halos dumikit ang mukha sa mukha ng mama niya. Ako ang inaalagaan ni Mama. Ako ang kasama niya. Ako ang nagbabantay sa kanya araw-araw. Ikaw, wala ka. Matagal ka nang wala. Isang malakas na sampal sa puso iyon ni Ethan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit kinakain ng ina niya ang pagkain sa sahig. Kung bakit parang utusan ito sa sariling bahay. Kung bakit may ibang babaeng nagsasabing siya ang tunay na anak. At higit sa lahat, bakit ganito ang hitsura ng mama niya nang siya ang bilyonaryong anak na dapat nagbibigay ng lahat? Pero nanatili siyang tahimik. Dahil may isang bagay siyang nakita, na mas masakit pa sa lahat. Ang kamay ng kanyang ina, na mamaga, puro pasa, at nanginginig. Parang may matagal ng tiniis. Parang may lihim na hindi masabi. Ma, humakbang si Ethan paabante. Sino tong babae? Bakit ka nandito sa sahig? Bakit? Tumigil ka. At iyon ang unang beses na narinig niya, mula sa ina ang boses na puno ng takot. Takot hindi sa kanya.
Takot sa kung anong maaaring mangyari kapag nagsalita ito. Para bang bihag. Para bang may mas malalim na kwento sa likod ng lahat. At nakita iyon ni Ethan. Nakipagtitigan ang ina niya sa kanya. Punong-puno ng panaghoy. Parang may gustong ipagsigawan pero bawal. Parang may katotohanang pilit niyang ibinabaon. At doon na nagsimulang mabasag ang puso ni Ethan. Hindi pera ang kailangan ng mama niya. Hindi mansyon. Hindi gamo. Hindi pagbalik niya bilang anak. Ang kailangan ng mama niya ay mailigtas. Pero sino ang magliligtas sa kanya kung mismong babae, sa harap niya, ang nagsasabing siya ang tunay na anak? Napakapit si Ethan sa gilid ng mesa. Pilit pinipigilan ang panginginig ng kamay. Liana, mahina niyang sabi, hindi kita kilala. Pero kilala ko ang mama ko. At hindi siya ganyang kumakain. Ngumisi ulit ang babae. Pero may bahid ng pananako. Hindi mo alam ang totoo, sabi nito. Hindi mo alam na hindi ikaw ang dapat nandito. Hindi ikaw ang pinili. Pinili, inuulit ni Ethan. At dito, lumingon ang ina niya. Umiiyak na ngunit labag sa sarili. Anak, patawad. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Patawad, pero hindi ikaw ang asawa. Natigilan si Ethan. Anong asawa? Ma, ano sinasabi mo? At bago pa ito makasagot, hinila ni Liana ang braso ng ina. Ayoko nang paulit-ulit, madiing sabi nito. Ako ang anak. Ako ang may karapatan. Ikaw, tagalabas. At kung alam mo lang, baka ikaw pa ang sumira ng pamilya namin. Namilog ang mata ni Ethan. Pamilya, bulalas niya. Ma, ano to? Sino ba talaga si Papa? Huminga ng malalim ang ina niya. Nanginginig. At dito nagsimulang bumagsak ang pader ng katahimikan. Ethan, hindi mo alam ang totoo. Ang yaman mong hawak, ang lahat ng meron ka, may presyo. At may taong matagal nang gustong kunin, yon pabalik. Hindi na nakapagsalita si Ethan. At sa sulok ng silid, may tunog na biglang kumaluskos. Parang may taong kaparating. Parang may lihim na matagal nang nakatago sa dilim. At ngayon ay handa nang lumantad. Ma, bulong ni Ethan, nanginginig ang mga daliri. Sino ang tunay mong asawa? Umiling ang ina niya, umiyak. At sa gitna ng luha, isang pangalang halos ayaw nitong banggitin ang lumabas sa bibig niya. Ang tunay kong asawa ay... At bago pa niya masabi ang pangalan, may biglang malakas na yabag sa may pinto. Isang tinig na malamig, malalim, at pamilyar. Hindi niya kailangan sabihin. Napalingon si Ethan. At nang makita niya ang taong nakatayo sa dilim, halos tumigil ang paghinga niya. Dahil ang taong iyon ay matagal na niyang inakalang patay. At ngayon nakatingin sa kanya, na parang siya ang tunay na intruder sa sariling buhay. Nanigas ang buong katawan ni Ethan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang lalaking lumitaw sa dilim, nakasuot ng lumang jacket, may matang tila hindi natutulog, at may presensyang nangibabaw sa buong bahay, ay isang anino mula sa nakaan. Ang aninong hindi niya naisip na babalik pa. Halos pabulong. Halos hindi tumatama ang boses ni Ethan sa hangin. Humakbang ang lalaki palabas ng madilim na pasilyo. Dahan-dahan, bawat yapak parang martilyong tumatama sa puso ni Ethan. Ang mukha nito ay may bakas ng mga taong nagdusa, nagalit at nagtago ng matagal. Pero hindi yon ang nagpatayo ng balahibo niya. Ang tingin nito, hindi tingin ng isang amang masaya na makita ang anak. Hindi ito tingin ng pag-ibig. Hindi rin ito tingin ng pagkabali. Ito ay tingin ng pag-angkin. Hindi mo dapat tinawag yang salitang pa, malamig nitong sabi. Dahil hindi mo ako anak. Para siyang tinusok sa dibdib. Hindi niya alam kung dahil sa sakit, takot, o gali. Mabilis na tumakbo kay Ethan ang ina niya. Hinawakan ang braso niya, na parang pinipigilan siyang bumagsak. Anak, patawad, pabulong nitong iyak. Nanginginig ang kamay. Hindi ko sinabi sa'yo. Hindi ko kayang sabihin sa'yo noon. At lalo na ngayon. Ngunit hindi tumingin si Ethan sa ina niya. Hindi siya makatingin kahit kanino maliban sa lalaking kaharap niya. Sino ka, kung hindi kita ama? Tanong niya, ramdam ang bigat sa lalamunan. Ngumisi ang lalaki. Isang ngising may bahid ng panalo. Ako si Darius Montenegro. At ang babaeng yan, itinuro niya si Liana, ang tunay kong anak. Para siyang binagsakan ng toneladang bato. Montenegro. Ang apelidong halos lahat ng illegal syndicates sa Mindanao ay takot banggitin. Ang apelidong konektado sa mga nawawalang negosyante, sa mga anomalya sa lupa, at sa mga taong basta na lang, naglalaho. At ngayon, ang taong yon, nakatayo sa harap niya. Sa bahay ng ina niya. At sinasabing siya ang hindi tunay na anak. Hindi pwede to, bulong ni Ethan. Hindi pwede. Hindi ako.
Hindi ka Montenegro, putol ng lalaki. Pero hindi ka rin dapat maging Vergara. Dito tuluyang bumigat ang hangin. Parang may nakaharang sa lalamunan ni Ethan. Ano ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Naglakad si Darius papalapit. Sa bawat hakbang, parang sinusulat sa sahig ang nakaraan na pilit tinatakpan ni Aling Maritz. Ibig kong sabihin, malamig na sagot nito, ang buong buhay mo utang. Hindi makasagot si Ethan. Umiyak si Aling Maritz, halos mapaluhod. Anak, marami kang hindi alam. Marami kang hindi dapat malaman pero panahon na para matapos to. Ngunit hindi pinakinggan ni Darius ang pag-iyak nito. Hindi niya dapat malaman ang totoo, singhal niya. Pero dahil nandito ka na, wala nang atrasan. Tumayo ng diretso si Ethan, halatang nilalabanan ang takot sa loob. Ano ang totoo? Mariin niyang tanong. Nagkasalubong ang tingin nila ni Darius. At sa unang pagkakataon, may nakita si Ethan sa mata ng lalaki. Hindi galit, hindi put, kundi paghahangad. Ang totoo, bulong ni Darius, ay ikaw ang tagapagmana ng yaman na hindi dapat mapunta sa'yo. Umusad siya palapit, halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila. At alam mo ba, ginilid niya ang ulo, ngumisi. Hindi ka anak ng totoong may-ari ng imperyo ng Vergara. Natigilan si Ethan. Parang hindi na umiikot ang mundo. Parang huminto ang oras. Hindi ako anak ni. Hindi, mabilis na putol ni Darius. Hindi ka anak ni Ramon Vergara. Sumigaw si Ethan sa loob niya, pero walang lumabas na boses. Nanginig ang mga kamay niya. Unti-unting nagdurog ang lahat ng pinaniwalaan niya. Lahat ng ipinagmalaki niya. Lahat ng kinatayo niya. Kung hindi ako anak ng Vergara, mahina niyang tanong, halos paus, ano ako? Dito ngumiti ang babae, si Liana. Isang ngiting puno ng lihim. Isang kinuha. Para siyang tinorture mula loob. Kinuha. Hindi anak. Hindi dugo. Hindi kamag-anak. Kinuha. Hindi totoo yan, bulong niya, nanginginig. Hindi totoo yan. Bak ko gagamitin ang apelyido nila kung. Dahil ipinagpalit ka, sabat ni Liana. At alam mo kung para saan. Lumapit siya, halos dumikik ang bibig sa tainga ni Ethan. Para mabuhay ang mama mo. At doon, tumigil ang paghinga ni Ethan. Mabilis siyang tumingin sa ina niya, na ngayon ay umiiyak ng parang batang nagmamakaawa. Puno ng pagod, puno ng hiya, puno ng isang kasalanang matagal na nitong tinatago. Ma, totoo ba to? Pabulong ngunit punit ang boses ni Ethan. Ipinagpalit mo ako. Para mabuhay ka. Umiling ang ina, pero halata sa panginginig nito, may katotohanang ayaw nitong aminin. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, anak, hikbi nito. Pero, may isang bagay akong tinago. Isang kasunduang hinding-hindi ko ginusto. At bago pa nito matapos ang sasabihin, may malakas na kalabog mula sa labas. 3 sunod-sunod na parang may bumangga sa pinto. Lumingon silang lahat. TSK, bulong ni Darius, tila nainis. Nauna sila. Kaninong tao yun? Halos pasigaw na tanong ni Ethan. Huminga ng malalim si Darius. At dahil nandito ka na, mahinang ngunit malamig niyang sagot, ikaw na mismo ang sasagot sa tanong na yan. Isa pang malakas na hampas sa pinto. Pa, sabi ni Liana, halatang kinakabahan. Sila na yan. At noong sumunod na hampas, mas malakas, mas mapanganib, doon nagsalita si Darius. Hindi nakatingin kay Ethan kundi sa ina nito. Simula ngayon, wala nang atrasan, Maritz. Kailangang sabihin mo sa kanya ang totoo. Lahat. Anong totoo? Halos sigaw ni Ethan. At dito, sa gitna ng takot, pagkalito, at banta sa labas ng bahay, bumulong ang ina niya ng isang linyang halos pumuni sa kaluluwa niya. Anak, hindi ikaw ang kinuha. Napako si Ethan. Ano ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang ina niya, nanginginig ang baba, at sa kauna-unahang beses, tumingin ito sa kanya, na parang ngayon lang siya naging anak nito. Ikaw ang ibinalik. At bago pa maipaliwanag ang ibig sabihin, biglang nabasag ang pintuan. May mga lalaking may itim na sapatos, mabibigat ang hakbang, at may hawak na. Nabingi si Ethan sa ingay ng nabasag na pinto. Parang sumabog ang buong mundo sa isang igla. 4 na lalaki ang sabay-sabay na pumasok, matitikas ang katawan, nakasuot ng itim, walang kahit anong marka o insignia. Pero sa bigat ng kanilang mga hakbang, malinaw na sanay sila. Sanay sa pagpasok ng walang paalam. Sanay sa pagkuha. Sanay sa pag-utos. Sanay manako. Hindi sila nagsalita. Hindi sila tumingin sa sinuman ng may pagdadalawang isip. Pumasok sila na parang alam nila ang eksaktong pakay. At doon napagtanto ni Ethan.
Hindi siya ang hinahana. Hindi rin si Darius. Hindi si Liana. Kundi ang ina niya. Mama, mabilis na sigaw ni Ethan. Sabay hablot sa braso ng ina niya. Nanginig ang buong katawan nito. Hindi gumalaw si Darius. Parang inaasahan na niya ang pagdating ng mga lalaking iyon. Parang bahagi ito ng plano. Darius, malamig na sabi ng isa sa mga lalaki, oras na. Napahawak si Ethan sa ina niya, mas mahigpit. Ano ibig nilang sabihin? Mama, kanino kayo? Pero bago pa makapagtanong, may isang lalaking lumapit kay Aling Maitz. Hinablot ang braso nito. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Ethan, habol ang kamay ng lalaki. Bitawan mo siya. Bitawan MNG Mama Kay. Pero sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na dulo ng baril na tumama sa gilid ng kanyang ulo. Isang kirot ang gumapang sa batok niya. Nanigas ang katawan niya. Tumigil ka, sabi ng lalaking may hawak sa baril. Hindi ka kasali dito. Kasali. Isang salitang parang sampal. Aano hindi siya kasali? Anak siya. Oh, akala niya noon. Sandali lang, sigaw ni Ethan. Nanginginig, hindi dahil sa baril, kundi dahil sa takot. Hindi niyo pwedeng kunin ang mama ko. Sino ba kayo? Ngunit tumingin lamang ang lalaking humahawak kay Maritz. Atat na siyang kunin ng may-ari. May-ari. Anong ibig sabihin noon? Napalingon si Ethan kay Darius. At doon niya nakita ang bagay na hindi niya inaasahang makikita sa mata ng isang lalaki tulad nito. Takot. Hindi dahil sa mga lalaking armado, kung hindi dahil may paparating na mas malala. Darius, mahina, puno ng pagtataka at galit na sabi ni Ethan. Ano to? Sino may-ari? Paano napunta ang mama ko sa ganitong sitwasyon? Hindi tumingin si Darius kay Ethan. Hindi rin kay Liana. Tumingin siya kay Aling Maritz. Maritz, panahon na, sabi niya. Kailangan na niyang malaman. Umiling ang ina. Umiyak. Halos pabulong. Huwag, Darius, huwag ngayon, hindi pa siya handa. Wala na tayong oras, madiin na sagot ni Darius. Ano ba ang totoo? Sigaw ni Ethan. Ngayon ay halos lumuluhang may galit. Sabihin niyo na sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Pero bago siya masagot, isang pangalan ang biglang binanggit ng isa sa mga lalaking nakaitim. Dalhin natin siya sa kinatatakutan niya, sa taong dati niyang pinagsilbihan. Bumagsak ang puso ni Ethan. Parang lumamig ang buong paligid. At doon, tumingin ang ina niya sa kanya. Diretsong tingin, puno ng pakiusap. Anak, hikbi nito, patawad, pero hindi ikaw ang ibinalik ako. Natigilan si Ethan. Ano ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Maritz. Nakatitig sa mga matang mahal niya higit sa lahat. Ang totoo, pabulong niya, ako ang utang. Hindi ikaw. Bago pa may proseso iyon ni Ethan, biglang inangat ng isang lalaki ang ina niya. Parang bagay lang, at pilit inilalabas. Mama, sigaw ni Ethan, halos pumutok ang ugat sa lik. Pilis siyang gumalaw, pero mas idiniin ang baril sa ulo niya. At sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Liana. Huwag niyo siyang dalhin. Hindi pa natin sinasabi ang. Isang tingin lang mula sa lider ng mga lalaki. Tumahimik ang lahat. Wala nang dapat sabihin. Kilala na siya ng dapat kumilala sa kanya. Pero, pinigilan ni Darius si Liana. Tama na. Napatingin sa kanya si Ethan. Bakit hinahayaan mong kunin nila ang mama ko? Bakit? Sa unang pagkakataon, sumagot si Darius nang walang tinatagong lakas ng loob. Dahil hindi mo alam, mahina niyang sabi, na bago mo pa man makilala ang pamilya ng mga Vergara, may ibang pamilya na siyang sinira. At habang hinihila palabas ang ina niya, habang unti-unting lumalayo ang mga hakbang, tumingin si Maites sa anak niyang mahal na mahal. At doon niya bumulong ng isang linyang halos ikahulog ni Ethan ang mundo. Anak ko man o hindi ikaw ang tanging pag-asa ko. At bago pa makapagsalita si Ethan, pumutok ang isang baril. Isang putok na nagpayanig sa buong bahay. Napatigil ang lahat. Napatigil ang mga lalaking armado. Napatigil si Darius. Napatigil si Liana. At si Ethan nanigas. Parang nawala ang pakiramdam sa mga kamay niya. Pero ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung sino ang tinamaan. At mula sa labas ng bahay, may narinig silang boses ng isang lalaki. Isang boses na malamig, pamilyar, at puno ng galit na hindi niya maipaliwanag. Ibalik niyo Yenji utang kay. At kasunod noon. Dahil hindi iye kayo tapos essay akin. Nag-freeze ang buong paligid matapos ang putok. Nakatayo si Ethan, nanginginig, hindi alam kung sino ang tinamaan. Hanggang sa unti-unting bumuka ang pinto, at may isang lalaking dahan-dahang pumasok.
Matangkad. Matikas. Nakasuot ng lumang leather jacket, may peklat sa kilay, at may mata na parang kayang basahin ang buong pagkatao mo sa isang tingin. At nang marinig ni Ethan ang boses nito, parang tumigil ang lahat ng tibok sa puso niya. Ang tagal kong hinintay ito. Hindi niya kilala ang lalaki, pero ramdam niya. May malalim itong koneksyon sa mama niya. At sa nakaan niyang pilit niyang kinalimutan. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang baril. Hindi ito nakatutok kay Ethan. Nakatutok ito kay Darius. Aminin mo ba ngayon, o kailangan ko pang dumugo lahat ng tao rito? Tanong ng lalaki, malamig, matatag. Hindi agad sumagot si Darius. Pero may nanginig sa panga nito, at tila nawalan ito ng lakas. Wala na akong dapat sabihin, sagot niya, paos, parang sumuko. Pero lumapit ang lalaki, masama ang tingin, at sumigaw. Sasabihin mo kung bakit ninakaw ninyo sa akin ang buhay ko. Napatingin si Ethan sa mama niya, na ngayon ay nakaluhod na, pinipigilang umiyak. May bigat sa mga mata nito, na parang alam niyang sasabog na ang lahat. Pa, mahinang sabi ni Liana kay Darius. Ano ba to? Sino siya? Huminga ng malalim si Darius. Siya, ang tunay na asawa ni Maritz. Parang may sumabog sa tenga ni Ethan. Ang lalaki, hindi si Darius, ang totoong asawa na mama niya. Kung ganun, si Ethan. Naglakad ang lalaki papunta kay Ethan, mabagal, parang sinusukat siya. Natatandaan mo ba ako? Tanong nito. Umiling si Ethan, nangingini. Hindi kita kilala. Tumigil ang lalaki sa harap niya. Hindi mo ako dapat makilala, sabi nito. Dahil noong sanggol ka pa, kinuha ka sa akin. Nanuyo ang bibig ni Ethan. Ako, bulong niya. Ako ang... Malakas na sagot ng lalaki. Ikaw ang tunay kong anak. Nalaglag ang balikat ni Ethan. Para siyang nawalan ng lakas. Lahat ng paniniwala niya, lahat ng pinanghawakan niya sa buong buhay niya, biglang naglaho. Totoo yan, Ethan, umiyak na sabi ng ina niya. Ikaw ang anak niya, hindi si Liana. Hindi si Darius ang asawa ko noon. Siya lang ang tao na, pinilit kong kapitan oras ng desperasyon. Lumapit ang lalaking tunay niyang ama kay Maritz. At oras na para tapusin ang kasinungalingan, sabi niya. Hindi mo na kailangang magtago. Hindi mo na kailangang magdusa sa kanila. Pero bakit ngayon lang? Tanong ni Ethan, luhaan, galit, sugatan. Bakit mo ako hinayaang mabuhay sa kasinungalingan? Bakit mo ako iniwan? Lumuhod ang ama niya sa harap niya. Seryoso, hindi lumilingon kahit may mga armadong lalaki pa sa paligid. Dahil anak, pumatak ang luha sa mata ng lalaki. Noon, wala akong lakas. Wala akong kapangyarihan. Kinontrol nila ang buhay mo, at ang buhay namin. Hindi ko kayang agawin ka sa kamay ng mga taong kayang magpatay ng walang pag-aalinlangan. Tumingin ito kay Darius. Pero ngayon, tapos na ang takot. Hindi kumibo si Darius. Hindi rin gumalaw si Liana. Parang lahat sila ay biglang nawalan ng kapangyarihan. Bumalik ang ama ni Ethan sa kanya. Inilagay ang kamay sa balikat niya. Anak, hindi kita hiningi para magkaroon ng yaman. Hindi kita hinanap para sa dugo. Hinahanap kita dahil ikaw ang lahat sa akin. Nanginig ang dibdib ni Ethan. Pero bakit may mga armadong lalaki? Sino sila? Tanong niya. Huminga ng malalim ang ama niya. Ito, sabay lingon sa mga lalaking nakaitim, ang mga taong dati kong kasama. Dati kong mundo. Dati kong kasamaan. Pero simula nang mawala ka, nagbago ako. Lumayo ako. Nagtago ako. At hinintay ko ang araw na magkikita tayong muli. Tumingin ang leader ng mga lalaki kay Ethan. Kung gusto mo, pwede kaming umalis, sabi nito. Pero kung iiwan mo ang mama mo sa kamay ng mga taong to, sabay tingin kay Darius at Liana, alam mo na ang mangyayari. Napatingin si Ethan sa mama niya. Nanginginig, luhaan, basag ang puso. Anak, bulong nito, huwag mo akong isipin. Nakagulo na ako ng sobra. Hindi mo kailangang iligtas ang isang taong may kasalanan sa pag-alis mo noon. Hinawakan ni Ethan ang kamay ng ina niya, at dahan-dahang tumayo. Mahina pero matatag niyang sabi. Kahit lahat ng sinabi mo masakit. Kahit nabasag ang pagkatao ko ngayong gabi. Kahit hindi mo ako dugo. Tumingin siya sa bawat sulok ng bahay. Sa mga taong nanakit sa mama niya. Sa mga taong ginamit ang buhay niya. Sa lalaking tunay niyang ama. At sa ina niyang nagmahal sa kanya, kahit mali ang paraan. Ako pa rin ang anak mo. Napaluha ang ina niya, napasapo ng palad sa mukha. Hindi kita iwan, sabi ni Ethan, mas matatag. Hindi ko hahayaang may kumuha sa iyo ulit. Tumingin siya sa mga lalaki. Kung kailangan kong talikuran ang apelyido ko, gagawin ko.
Kung kailangan kong labanan ang mga Vergara, lalaban ako. Kung kailangan kong makialam sa mundong hindi ko ginusto, tumingin siya sa tunay niyang ama. Itutuwid ko ang kasaysayan nating lahat. Tahimik ang lahat. Parang sandali ng bagong simula. Hanggang sa biglang magsalita ang tunay niyang ama. Kung ganun, anak, handa ka na ba malaman kung sino ang taong tunay na gustong pumatay sa'yo noon? Napatigil si Ethan. Ako, bulong niya. Ako ang target. Tumango ang ama niya. Matagal ka nang dapat mawala, Ethan. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa dugo mo. Umangat ang kilay ni Ethan. Ano bang meron sa dugo ko? Lumapit ang ama niya, halos pabulong. Dahil ikaw, ang pinakamapanganib na taong isisilang sa mundo ng mga Montenegro at Vergara. Nanigas ang buong katawan ni Ethan. Dahil ikaw ang tunay na tagapagmana ng dalawang pinakamalalakas na pangalan sa bansa. At bago pa siya makapagtanong, may malakas na sigaw mula sa labas. Nahanap na namin sila. Apasukin na ang back door. Lahat sila napalingon. At naramdaman ni Ethan. Hindi pa tapos ang laban.